Isang itim na SUV ang huminto sa harap ng isang abandonadong warehouse. Bumukas ang pinto at bumaba si Adi. Suot niya ang isang leather jacket na may bahagyang bahid ng grasa. May dala siyang isang slim metal briefcase at sa kanyang likod ay isang modified sniper rifle na mukhang wala pang nakikitang modelo na kaparehas ito sa mundo. Sa harapan ng warehouse, naghihintay ang lalaking nagbigay ng misyon sa kanya, kasama ang tatlong lalaking nakasuit. Kita sa postura nila na hindi lang sila basta bodyguards ng kung sino. Hindi nag-aksaya ng oras si Adi. Nilapag niya ang briefcase sa ibabaw ng isang kahoy na mesa at binuksan ito. Tumambad ang isang matte black gauntlet na may built-in taser, pulse blade, at ballistic shielding. May katabi itong customized ammunition, mga bala na kayang dumaan kahit sa military-grade armor. Fresh from the oven. Aniya habang tinatapik ang case. Masyadong mahal para lang itapon sa kung sino-sinong target. Kaya siguraduhin mong hindi lang to pang porma. Tahimik na kinuha ng lalaki ang gauntlet at sinuri ito. Pinag-aralan mo ang file? Siyempre, hindi ako gumagawa ng half-baked projects. Isinuot ng lalaki ang gauntlet at tinesting ang movement nito. Isang mabilis na flick ng daliri, lumabas ang pulse blade na kayang putulin ng bakal na parang papel. Good. Nito. Good lang? Inis na tanong ni Adi. Kuya, ang presyo na isang bala niyan, mas mahal pa sa isang buong Rolex. Kasama na sa bayad ang pananahimik mo. Sagot ng lalaki. Tumawa si Adi. Hindi ako nagsasayang ng laway sa mga walang kwentang bagay. Pero kung ang target mo ay government protected at may classified the past, sigurado ka bang kaya mong lusutan to? Tumigil ang lalaki at bahagyang tumingin sa kanya. Hindi mo na concern yun. Ngumisi si Adi. Basta tandaan mo, kung may sumubok na i-replicate ang design ko, masisira yan. May built-in fail-safe sa tech. Wala akong tiwala sa mga kliyenteng mahilig mandaya. Tumango ang lalaki pagkatapos isinara ang briefcase at nag-abot ng isa pang maliit na envelope. Final payment. Kinuha ito ni Adi. Tinapik sa palad at ngumiti. Laging masarap magtrabaho kapag cash. Nagkatinginan sila saglit bago siya tumalikod at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bago siya pumasok, saglit siyang lumingon. By the way, kung gusto mong mapamodify ulit next time, doble ang presyo. Papalabas na sana si Adi nang biglang sumulpot mula sa dilim ang 6 na armadong lalaki. Wala siyang panahon para humugot ng baril. At 1 segundo lang, nakatutok na sa kanyang 3 laser. Hindi pa man siya nakakagalaw, sinunggaban na siya ng isa sa mga lalaki at tinutukan ng baril sa sentido. Ramdam niya ang malamig na bakal ng posas nang maramdaman niya iginapos ang kanyang kamay sa likod. Pagkatapos ng mahigit 30 minutong biyahe, naramdaman ni Adi ang paghinto ng sasakyan. Bumukas ang pinto at nakita niya na nasa lumang mansyon siya. May mga armadong gwardya sa bawat sulok at CCTV cameras. Pinilit siyang iharap sa isang malapad na mesa sa gitna ng isang kwarto na may mamahaling chandelier at mga antik na dekorasyon. Sa likod ng mesa, naroon ang isang matikas na lalaki. Si Kino Baron, ang kinatatakutang mafia boss. Tahimik lang si Adi habang pinagmamasdan ang lalaki, habang ito'y nakatingin sa kanya. Tila inaaral siya. Isang sigarilyo ang hawak ni Kino, at nang isingit niya ito sa pagitan ng kanyang labi, sinindihan ito ng isa sa mga tauhan nito. Adi Marquez.
Aniya sa mababang tono. Walang reaksyon si Adi, maliban sa isang pag-angat ng kilay. Impressive work. Aniya, sabay ikot sa briefcase na inilapag sa harap. Ang huling client mo. Malaking puhunan ang inilagay niya sa mga laruan mo. Nakakatuwang isipin na isa kang independent arm dealer. Pero halos lahat ng galawan mo, parang parte ng intelligence network. Napangisi si Adi. Hindi ko kasalanan kung gusto nila ng quality. Napangiti si Kino. Pero hindi ito isang ordinaryong ngiti. Ito ang klase ng ngiti ng isang taong laging may alam na hindi mo pa naiintindihan. Alam mo bang, binili ng client mo ang content na yon para gamitin sa akin. Nanigas si Adi. Natahimik siya saglit bago tumawa ng mahina. So, may bounty ka rin? Dapat pala, tinriple ko yung presyo. Napatingin sa kanya ng masama ang isa sa mga tauhan ni Kino. Tila nag-aabang ng utos para itumba siya sa mismong lugar na yon. Pero pinigilan to ni Kino sa isang kumpas lang ng kamay. Matapang ka at matalino. Pero mukhang di mo alam kung sino talaga ang nilalaro mo. Sabi ng mafia boss. Umayos ito na upo at sinindihan muli ang sigarilyo. May tanong ako sa iyo, Adi. Kung kaya mong gawin ang pinakamalakas na sandata, ano mas pipiliin mo? Ibenta to sa pinakamataas na bidder? O gamitin ang talento mo para sa mas malaking layunin? Naningkit ang mga mata ni Adi. Alam niyang may hinihintay na sagot si Kino. Depende sa kung sinong nagtatanong. Kung kliyente ka, syempre negosyable ang lahat. Pero kung gusto mong bilhin ako, bossing, malas mo. Hindi ako for sale. Nagpalitan ng tingin ang mga tauhan ni Kino. Tila handa na siyang barilin anumang oras. Pero sa halip na magalit na pangiti si Kino, nang mas malaki kesa kanina. Maganda yan. Tumayo ito at naglakad palapit kay Adi. Dahil hindi kita gustong bilhin. Bahagyang kumunot ang noo ni Adi. Then why the hell am I here? Dahil matagal na kitang pag-aari, Adi. Muling nanigas ang katawan ng babae. Excuse me? Ngumiti si Kino. Umupo sa harap niya at inilapag ang isang lumang dokumento sa mesa. Hinawi nito ang ilang papel at tumambad sa kanya ang isang kontrata ng kasal. Napaawang ang labi ni Adi habang nakatitig sa kanyang pangalan at sa pangalan ni Kino Baron sa ilalim nito. Surprise, Cara Mia. Matagal ka na nakatali sa akin. You just didn't know it. What the? Hindi niya na ituloy ang pagbumura dahil nagdilim ang kanyang paningin sa sobrang inis. Tumawa si Kino. Welcome home, wife. Tumingala si Adi kay Kino at hindi niya mapigilang magalit sa lalaki. Kailan pa naging legal ang kasal kung hindi ako pumirma? Ngumisilang ang mafia boss. Kinuha ang papel at iwinagayway ito sa harapan niya. Oh, pumirma ka. O mas tamang sabihin, may pumirma para sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Adi. Ano? Pero nang mapagmasdan niya mabuti ang kontrata, may pirma nga siya. Isang eksaktong replika ng kanyang sulat kamay. Holographic forgery. Abat napaka-high-tech naman ang scam mo, Kino. Hindi ko kasalanan. Kung masyado kang abala sa paggawa ng sandata at di mo alam ang nangyayari sa likod mo. Sagot nito at kaswal na humithit ng sigarilyo. Your family made a deal with mine. Your father agreed. And well, he had your signature on file. You do the math. Think about it. Biglang nanikip ang dibdib ni Adi. Matagal na siyang walang koneksyon sa pamilya niya. Iniwan niya ang mundo nila dahil hindi siya papayag na buhayin ang pangalan nila sa pamamagitan ng mga lumang kasunduan. At ngayon,
Nalaman niyang binalik siya sa isang laban na hindi man lang siya kasali. Okay, let's say na totoo to. Ano balak mo ngayon? Ikukulong mo ako dito habang buhay? At pilitin ako magpanggap na masaya sa kasal na to? Hindi ako magpapakasal sa'yo. Tumawa lang si Kino. You already did, Karamiya, years ago. Hindi pa ako legal na pwedeng magpakasal niyan. 16 ka na nun. Sa bansang pinirmahan ng kasunduan, legal na edad na yon. Napamura si Adi. Kundi lang siya may posas, baka sinapak niya na ito sa muka. Walang bisa to. Walang bisa kung walang consent ko. Pero nagamit na ang kasunduan. Napatigil siya nang marinig ang tono ni Kino at seryoso to. The alliance between our families kept both of us alive. You think walang nagtatangkang patayin ako every week? You think hindi ka pinaghahanap ng mas malalaking isda sa mundo ng arms dealing? This contract is the only reason you're not a corpse in a ditch somewhere. Hindi niya gusto ang tunog na yon. Hindi niya gusto ang idea na merong kasunduan at hindi niya alam kung ano yon. Gusto niyang makawala. Pero gusto niyang malaman ng totoo. So ano gusto mong gawin ko, ha? Maging trophy wife mo? Iwan ang negosyo ko para maging asawa mong nakaupo lang sa mansyon? Ngumiti si Kino pero this time may halong bahagyang pagkamangha ang ekspresyon nito. Hindi kita kailanman gustong gawing trophy wife. Yumuko ito at bumaba ang boses. Gusto kitang maging reyna. Nanlaki ang mga mata ni Adi. Excuse me? I know who you are, Adi. You're not just an arms dealer. You're a strategist, a genius, someone who sees things 10 steps ahead. Kaya mo kong patayin ngayon kung gusto mo. Pero hindi mo pa ginagawa dahil gusto mong malaman ang buong laro. Nanahimik siya. Hindi kita kinakalaban, Karamiya. I'm giving you an offer. Ano offer? Rule with me. At kung tumanggi ako? Nagkibit-balikat si Kino, saka tumalikod, at naglakad, pabalik sa kanyang upuan. Then I'll let you go. Nagtaas siya ng kilay. Really? Ganun lang? Of course. But good luck. Trying to survive out there. Nanlamig ang kanyang katawan, hindi dahil natakot siya, at hindi rin dahil madali siyang matakot. Pero dahil alam niyang, hindi ito isang simpleng babala. Kung lalabas siya dito, may naghihintay sa kanyang mas malaking panganib at alam niyang tama si Kino. Kaya tumingala siya sa kisame, huminga ng malalim at ngumiti sa huli. Fine, pero may isang kondisyon. Napangiti si Kino. What? Nagtagal muna si Adi sa pagsasalita at sinadya niyang hayaan si Kino na maghintay. Gupitin mo muna tong tali. Ang hirap makapag-negotiate na may poses, alam mo yun? Kung gusto mong makawala, may mas madaling paraan. Like what? Ngumisi ito at tumapit. Halos wala nang espasyo sa pagitan nila. Like saying, please. Napairap si Adi. Gupitin mo to, bago ko sirain yung maganda mong muka. Hindi naman yan, please. Pero dahil cute ka kapag galit. Sa isang iglap, bumagsak na ang tali mula sa kanyang kamay. Hawak ni Kino ang isang maliit na kutsilyo, na tila ba may sariling buhay sa pagitan ng mga daliri nito. See? Anito? Nakangiti habang hinihimas ang talim ng kutsilyo. Minsan, mabilis akong kausap. Pumalatak si Adi. Minasahe niya ang pulso niyang bahagyang nagkaroon ng marka dahil sa pagkakagapos. Minsan lang? Depende sa kung sinong kausap ko. Inikot niya ang mga mata at tumayo, ni hindi nag-abalang lumayo kay Kino, kahit nasa loob pa rin siya ng teritoryo nito. So anong kondisyon mo? Tanong ni Kino. Nakatitig ito sa kanya na para bang siyang pinaka-interesanteng bagay sa mundo. Matalim ang tingin ni Adi pero nakangiti ang kanyang labi. Lumapit siya rito
at nakatayo sa harapan ng lalaki na halos dikit sa dibdib nito. If I rule with you, you have to prove you're worthy of being my king. Nagniningning ang mata ng mafia boss. Tila ba masyado itong nasiyahan sa hamon. And how do I do that? Impress me. Impress you, huh? Ani Kino, pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Sounds like fun. Para sa'yo siguro. Sagot ni Adi saka bumalik sa upuan niya at nagpatihulog dito na para bang wala siyang pakialam. Pero para sa akin, panigurado nakakainis. Tumawa si Kino at bumalik sa tabi ng mesa. Pinanood siyang parang isang puzzle na gustong lutasin. You're making this sound like a challenge. That's because it is a challenge. Sinandal ni Adi ang ulo sa likod ng upuan at hindi nilalayo ang tingin sa lalaki. You want me to rule with you? Show me na hindi lang kita pinagtsatsagaan para hindi ako mapatay sa labas ng kwartong to. Nagtagal pa ang titigan nila bago ngumiti si Kino. Ang dimple sa pisngi nito lumitaw ng bahagya. Pero paano kung sabihin ko na simulan ko na? Pumunot ang noo ni Adi. Ano ibig mo sabihin? Sa halip na sumagot, dinukot ni Kino ang cellphone mula sa bulsa niya at may pinindot doon bago inilagay sa ibabaw ng mesa. Ilang segundo lang, nagring ang telepono ni Adi sa bulsa niya. Napatingin siya rito bago bumalik ang tingin kay Kino. Paano mo? Sabi ko sa'yo, I'm always 10 steps ahead, Karamiya. Baka gusto mong tingnan kung sino tumatawag. Kahit may pag-aalinlangan, kinuha ni Adi ang cellphone at tinignan ang caller ID. At halos mabitawan niya ito nang makita kung sinong tumatawag. Pero hindi lang yon. May isang text message na dumating. Ilang minuto lang ang nakalipas. We need to talk. You're in danger. A bounty has been placed on your head. Ang dugo niya ay parang nagyelo sa loob ng kanyang katawan. Mabilis siyang tumingin kay Kino. Ano to? Hindi ko alam. Anito nang may kaswal ng ngiti. Pero sigurado akong mas gusto mong malaman bago may unang sumubok na kunin ang premyo sa ulo mo. Gusto mong patunayan na ikaw ang dapat kong piliin? Fine. Simulan mo sa pagpapaliwanag kung anong kalokohan tong bounty na to. Nag-inat si Kino na parang walang nangyayari. Saka muling bumaling sa kanya. Easy. May kalabang mafia group na may personal na galit sa'yo. Isa sa mga armas na binenta mo dati, ginamit sa isang raid laban sa kanila. At ngayon gusto nilang pagbayarin ka. Naikuyom ni Adi ang kamao. Hindi na bago sa kanya ang ganitong sitwasyon. Pero ang nalaman na may bounty siya at hindi niya man lang nalaman bago si Kino. Ba't di ko to nalaman agad? Gaya ng sabi ko, masyado kang abala sa negosyo mo. And unlike you, I have spies everywhere. Umikot si Kino sa mesa at tumalikod sa kanya. Masama ba na gusto kitang protektahan? Di ko kailangan ng tagapagtanggol. Sigurado ka? Kasi sa ngayon, ako lang ang dahilan kung ba't hindi pa nagkakabutas yung katawan mo. Napahagat si Adi sa loob ng kanyang pisngi. Alam niyang may punto ito pero hindi ibig sabihin magpapasakop siya. Fine. Napasinghap si Kino nang marinig ang sagot ni Adi. Pero sa halip na magulat, ngumiti siya na para bang alam niyang darating sa puntong ito. Fine? Tanong niya at tinatago ang kasiyahan sa tinig. Tinitigan siya ni Adi ng matalim. Yeah, fine. I will rule with you. But don't think for a second that this means I trust you. Trust is earned, not given. I don't expect yours so easily. Tumayo si Adi at pinatong ang dalawang kamay sa mesa. Yumuko siya ng bahagya malapit sa mukha ni Kino. Good. Then don't expect me to act like a devoted little wife either. If I'm going to be your queen, I make my own rules. Ngumisi si Kino, saka dahan-dahang tumayo mula sa kanyang kinauupuan.
That's exactly why I chose you. Bossing, may problema tayo. Napatingin si Kino sa lalaking pumasok. What is it? Someone from the Antonelli Syndicate was spotted outside our perimeter. Mukhang may kumikilos na agad sa bounty. Napamura si Adi sa ilalim ng kanyang hininga. That was fast. Bulong niya sa sarili. Na narinig naman ni Kino. Of course. A price on your head is too tempting for some idiots to resist. But they made one mistake. Nagtaas si Kino ng tingin sa kanyang tauhan. Send a message. Whoever comes for my wife dies first. Nag-init ang tenga ni Adi sa narinig. You're what? Tumawa ng mahina si Kino. What? You agreed to rule with me. That makes you my wife in every way that matters. Huwag mo kung tawaging asawa mo. Fine. How about Karamia? Napairap si Adi. Masyado ka natutuwa, Baron. Ngumisi si Kino. Pero nang magsalita ito seryoso na ang tono nito. Let's get one thing straight, Adi. You're under my protection now. That means whoever comes for you comes for me. And I don't take threats lightly. Alam ni Adi na totoo ang sinasabi nito. Alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi tanggapin ang sitwasyon. At kung talagang may bounty siya, hindi siya pwedeng magpabaya. Tumikim siya tumayo ng tuwid. Then let's start playing this game properly. Tila mas lalong nagningning ang mata ni Kino. I was hoping you'd say that. Sa wakas, makakatulog na siya. Nakabalot na siya ng kumot at nakapikit na ang mga mata nang biglang bumukas ang pinto at may pumasok. Seriously? Bulong niya nang maramdaman ang bigat sa tabi niya sa kama. Humagikik si Kino. Bumangon ng bahagya. Sumandal sa headboard ng naka-shirtless. Para itong allergic na magsuot ng pang-itaas na damit. Bakit mo ako tinataboy, Karamia? Mag-asawa tayo. Dapat magkasama tayo sa kama. Dumilat si Adi at tinitigan siya na matalim. Bakit ba ang kulit mo? Ngumisi si Kino at bahagyang yumuko na halos magkadikit na ang mukha nila. Alam ko naman nag-enjoy ka. Hinawi niya ang unan at itinapon sa mukha nito. Matulog ka na lang. Natawa lang ito at humiga sa tabi niya. Good night, Karamia. Hindi niya na lang ito tinaboy dahil masyado na siyang inaantok para patulan ang lalaki. Baby, gusto mo ng breakfast in bed? Napapitlag si Adi nang marinig ang boses ni Kino mula sa likuran niya. Kadarating lang niya sa dining area. Nakapantulog pa siya at bagong gising. Nang biglaan na lang itong sumulpot nang naka-shirtless na naman. Tigilan mo nga yung pagtawag sa akin ng baby na yan. Ngumisi ito at lumapit palalo. Inilagay ng lalaki ang baba nito sa balikat niya. Cute ka. Kapag naiinis. Baby? Kino? Mariing tinutulak niya ito palayo. Hindi mo ako mabobola. Who says I'm trying to? Gusto lang kitang asarin. Bago pa siya makasagot, may isang dumating na tauhan ni Kino. Boss, may problema tayo. Napatingin si Kino sa lalaki. Pero hindi siya lumayo kay Adi. Anong problema? Si Don Luciano gusto mo pakita. Mukhang may alam na siya tungkol kay Mrs. Baron. Napatigil si Adi. Ano? Tumingin si Kino sa kanya. Pero hindi na siya naghintay ng sagot. Tumayo siya at lumapit sa tauhan nito. Saan? Napabuntong hininga si Kino, saka nagkamot ng batok. Baby, wala mo ng barilan ha. Kakain pa tayo ng breakfast. Huwag mo akong tawaging baby at sumakay ka na sa sasakyan. Aniya, dumiretso na sa labas. Narinig niya ang tawa ni Kino sa likuran. See? Para mag-asawa na talaga tayo. Napairap na lamang si Adi. Hindi pa rin makapaniwala si Adi sa sitwasyon niya. Isang buwan na siyang asawa ni Kino Baron. At sa bawat araw na lumilipas,
Lalo lang niyang nararamdaman na parang pinaparusahan siya ng mundo. Sa umaga, gigising siya sa amoy ng kape. Pero paglabas niya ng kwarto, si Kino ang bubungad sa kanya. Nakasandal to sa kitchen counter, topless, at may hawak pang mug na may nakasulat na World's Best Husband. Morning, baby. Anito na may nakakalokong ngiti sa labi. Magbihis ka nga, reklamo niya. Bakit? Hindi mo na naman mapigilan tumingin. Sa coffee mug ako nakatingin. Gago. Pero kahit sinasabi niya hindi siya apektado, dumidikit pa na sa tenga niya ang malutong na tawa ni Kino habang siya nauupo sa hapagkainan. Hindi pa doon natatapos ang sakit sa ulo niya. Nagpa siya siyang lumabas para mag-shopping. Gusto niyang gawin ang normal na ginagawa ng isang babae. Pumili ng sapatos, maghanap ng designer dress, bumili ng mamahaling bag na hindi niya kailangang itago pa. Pero habang nasa gitna siya ng pagpili ng heels, nagkagulo ang buong mall. Mabilis niyang hinugot ang baril mula sa loob ng jacket niya at sumilip sa labas ng tindahan. At sino pa ba ang makikita niya kundi si Kino? Nakaupo ito sa hood ng isang itim na SUV habang nagkakamot ng batok. Parang nainis na nagambala ang araw niya. Sa harapan nito, may isang grupo ng lalaking duguan at hindi na makatayo. Sorry baby, naistorbo ko yata ang pagsha-shopping mo. Ani Kino nang makita siya. Napasandal si Adi sa pader at pinikit ang mga mata. Dinarama ang katotohanan. Hindi na talaga siya makakatakas sa buhay na to. Pero ang pinakamalalang parte ay si Kino sa isang gabi. Nakahiga na siya sa kama. Pilit na nilulunod ang pagod ng araw nang biglang bumukas ang pinto. Ayaw niyang tumingin. Alam niya na kung sinong makikita niya. Pero syempre hindi niya napigilan. Nakatayo si Kino sa may pintuan. Topless at may hawak pang towel na nakasampay sa balikat nito. Dumiretso ito sa kama at padaskol na bumagsak sa tabi niya. You're in my bed. Bulong niya. Kahit napagod na siya makipagtalo. I know. Dun ka sa kabila. Ayoko. Pumikit siya ng mariin. Kino, I swear. Pero hindi pa siya tapos magsalita nang biglang lumapit si Kino. Inilagay nito ang baba sa balikat niya at bumulong. Good night, baby. Huminga siya ng malalim. Pinilit niyang huwag pansinin ang init ng katawan ni Kino. Ang mabangong amoy ng sabon nito. Ang tila ba natural na init na lumalabas mula sa katawan nito. Pero hindi pa siya tuluyang nakakatulog nang maramdaman niyang gumalaw ito. Baby, ano na naman? Sagot niya, hindi man lang nagmulat pa ng mata. Pwede kitang yakapin? Napadilat siya. Tinignan niya ito na matagal at saka siya tumalikod. Subukan mo lang. Narinig niya ang tawa ni Kino. Bago ito, bumuntong hininga at sinabing, ang sungit talaga na asawa ko. Kinabukasan nagising si Adi sa isang bagay na hindi niya inaasahan. May nakapulupot sa bewang niya. Alam niya na kung ano yon bago pa man siya dumilat. Mahimbing ang tulog ni Kino at nakayakap sa kanya na parang siya ang paboritong una nito. Dahan-dahan niyang inangat ang braso para makaalis. Pero bago pa siya makatakas, nagsalita ito sa paos na boses. 5 more minutes, baby. Nakagat niya ang labi para pigilan ang pagsigaw. Mas humigpit ang yakap nito sa kanya. At laking gulat niya nang maramdaman niyang idinikit nito ang mukha sa buhok niya. Ang bango mo. Siniko niya ito ng malakas, dahilan para mapasigaw si Kino at tuluyang mahulog sa kama. Baby, ang sama mo sa akin. Reklamo nito habang hawak ang tagiliran. Bakit kang lagi nakadikit sa akin, ha? Balik niya. Sinuklay ang magulong buhok gamit ang daliri. Bumangon ang lalaki at sumandal sa kama habang nakangisi pa rin. Eh di sana, natulog ka na lang ulit. Sayang, ang sarap pang yakapin eh. Pinulot ni Adi ang unan at pinukulto kay Kino.
Pero bago pa man tumamas sa ulo ng lalaki, nasalunan nito ang unan at mas lalong umiti. Baby, nagsisimula ka na magpakita ng sweetness. Suntok gusto mo? Humalakak si Kino bago umikot at tumayo mula sa kama. Ayos lang. Basta pagkatapos, yakap tayo ulit. Halos mabasag ni Adi ang cellphone sa higpit ng pagkakahawak niya rito. Hindi siya makapaniwala. Ang bounty sa ulo niya, na muntik niya ng kamatayan, at ang gulong kinasasangkutan niya ngayon. Lahat ng ito, kagagawa ng sarili niyang kadugo. Ang kanyang tiyuhin. Ang lalaking buong buhay niya inakalang kakampi niya. Nanikip ang kanyang dibdib sa galit. You okay, baby? Napatigil siya at tumingala at nakita si Kino. Nakatayo ito sa pintuan ng opisina nito na walang suot na coat. Naka-unbutton ang 3 botones ng polo at may hawak na isang baso ng whiskey. I'm fine. Matigas niyang sagot. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Kino. Sa isang iglap, lumapit ito sa kanya. Sumandal ito sa lamesa at inilapag ang whiskey. If you're fine, ba't parang gusto mong basagin yung phone mo? Hindi siya sumagot. Dahan-dahang kinuha ni Kino ang cellphone mula sa kamay niya. Let me guess, you just found out something bad. Hindi pa rin siya nagsalita. Huminga ng malalim si Kino bago marahang hinaplos ang pisngi niya gamit ang hinlalaki. Tell me who to kill. Napakurap si Adi sa tanong nito. What? Who do you want to be dead? You don't have to do anything, Karamiya. Just say the word. I'll handle it. Sa normal na sitwasyon, sisigawan niya na sana ito. Sasabihin niyang kaya niyang ayusin ang sarili niyang problema. Pero ngayon hindi niya alam kung bakit di niya magawang itulak ito palayo. Nagtagal ang titigan nila. Sa huli, napahagat labi siya at bumulong. It's my uncle. Naging matalim ang tingin ni Kino. Interesting. He's the one who put the bounty on my head. Gusto niyang patayin ako para makuha ang negosyo ng pamilya namin. Ramdam ni Kino ang init ng dugo niya dahil sa galit. Dahan-dahang tinapik ng lalaki ang mesa na parang may iniisip. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan na mawala siya. No? Utol niya. Akong gagawa nun. Natahimik si Kino. Pagkatapos dahan-dahan siyang umiti. That's my girl. Umiling siya. Pero may isang problema. And what is that? Bago ko siya patayin, kailangan ko munang kunin lahat ng ebidensya laban sa kanya. Gusto kong matanggal siya ng tuluyan, hindi lang mawala. Tumango si Kino. Smart. Nagsalin to ng whiskey sa isang baso at iniabot sa kanya. Then we need a plan, baby. Napatitig siya sa baso. Hindi siya mahilig uminom. Pero sa sitwasyong ito, kinuha niya ang basong hawak ni Kino at tinungga ang laman na yun. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Kino ang baba niya at ilapit ang mukha nito sa kanya. You know, I've always wanted to see you in action. Napatingin siya sa labi nito. Masyado itong malapit. Pero bago pa siya makasagot, bumitiw si Kino at ngumiti ng matamis. Let's ruin your uncle together, my queen. Habang binabalangkas ni Adi at Kino ang plano nilang pabagsakan ng kanyang tiyuhin, isang hindi inaasahang tawag ang dumating sa kanya. Kadalasan hindi niya ito sasagutin. Pero sa pagkakataong to may kutob siya. Kaya mabilis niyang pinindot ang sagot at dahan-dahang inilapit ang cellphone sa kanyang tenga. Hello? Walang sagot sa kabilang linya. Ngunit narinig niya ang mahinang paghinga ng isang tao. Sino to? Ilang segundo ang lumipas bago may nagsalita. Ikaw pa rin pala, Adi. Nanigas siya. Nakilala niya agad ang tinig. Isang dating tauhan ng pamilya nila na matagal nang nawala matapos ang pagtangkaan siyang kidnapin noon. Kilala mo akong hindi dapat tumatawag kung di mahalaga. Pero sa pagkakataong to, hindi ko kaya manahimik. Kumunot ang noon niya.
Ano ibig mo sabihin? Tungkol ito sa tiyuhin mo. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Tumingin siya kay Kino na ngayon nagmamasid lang sa kanya, habang nakasandal sa gilid ng mesa. Ano ang tungkol sa kanya? May mahinang tunog ng sigarilyo sa kabilang linya. Bago muling nagsalita ang lalaki. Hindi lang ikaw ang gusto niya mawala, Adi. Pati ang asawa mo. Halos mabitawan niya ang cellphone. What? Plano niya ipapatay si Kino. May utos na siya sa mga tauhan niya. Gusto niyang tuluyang burahin ang kasunduan ng kasal niyo. At hindi lang yan. Bukas ng gabi, gaganapin ang misyon. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Sino ang assassin? Huminga ng malalim ang lalaki. Si Valero. Namilog ang mga mata niya. Si Valero ang pinakamalupit na hitman sa ilalim ng organisasyon ng kanyang tiyuhin. Walang tinatarget na hindi namamatay. Napatingin siya kay Kino, na ngayon, nakakunot pa rin ang noo. Malinaw na naririnig nito ang usapan. Sa isang iglap, nawala ang usual na mapanuksong ngiti nito. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha nito. Itinabi ni Adi ang cellphone at bumulong. You're in danger, Kino. Hindi man lang ito kumurap. Bagkus, isang mapanganib ng ngiti ang lumitaw sa labi nito. Then let him come. Mabilis na naging kilos ni Adi. Sa loob ng ilang oras, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa paggawa ng customized weapons. Sa isang lihim na workshop sa ilalim ng mansyon ni Kino, nagsuot siya ng protective gear at sinimulang ipunin ang mga kinakailangang materyales. Sa likod niya naman nakasandal si Kino sa pader. Nakataas ang kilay nito habang pinagmamasdan siya. Impressive. I married a woman who forges her own weapon. Sexy. Tumigil ka dyan at tulungan mo ko. Hirap niya at hindi man lang tumitingin dito habang binubuo ang isang sandata. Natawa si Kino pero sumunod din. Ano bang plano mo? Harapin si Valero gamit yan? Hindi lang si Valero. Itinaas niya ang isang maliit na device at iniklik ang button. Mabilis na nagbukas ang isang compartment sa loob ng mesa. Lumabas mula rito ang iba't ibang uri ng customized self-defense gadgets. Kung gusto ng tiyuhin ko ng gera, ibibigay natin sa kanya. Napasipol si Kino. Damn, Karamiya. Are you sure hindi ikaw ang mafia boss dito? Shut up! And load the weapons. Kinabukasan, hindi na nila hinintay ang mga tauhan ng tiyuhin niya na umatake. Sila mismo ang nagdala ng laban sa mga ito. Sa isang lumang warehouse, sa labas ng lungsod, isa sa mga sikreto nitong imbakan ng armas, nagtipon ng mga tauhan ng tiyuhin niya kasama si Valero. Ngunit hindi nila alam na nakalatag na ang patibong ni na Adi at Kino. Sa loob ng itim na van, nakaupo si Adi. Suot ang isang combat suit at isang earpiece. Positions? Tanong niya sa comms. East entrance secured. Sagot ni Kino sa kabilang linya. Waiting for your go signal, Karamiya. Huminga siya ng malalim bago nagbigay ng utos. Let's make them regret crossing us. Sa isang iglap, naglaho si Kino sa dilim. Sa kabilang banda, si Valero naman ay naglakad patungo sa isang mesa kung saan naroon na isang blueprint ng negosyo ni Adi. Siguraduhin niyong walang matitirang bakas ng babae. Aniya sa mga tauhan niya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may sumabog na isang smoke bomb sa gitna ng warehouse. Sabay bagsak ng mga ilaw. Bago pa makapag-react ang mga kalaban, isa-isang bumagsak ang mga bantay nila. Hindi nila makita kung sino umaatake. Hanggang sa isang malamig na boses, ang narinig nila mula sa dilim. You were expecting an easy kill, weren't you? Lumabas si Adi mula sa usok, hawak ang isang handgun. Sa likod niya lumitaw naman si Kino. Well, too bad. We don't go down it easily. At sa gabing yun bumaliktad ang laro. Habang nakakadena ang tiyuhin ni Adi,
at isinasakay sa isang van ng mga pulis. Lumapit si Adi. Hindi niya akalaing ang lalaking minsan niyang tinawag na pamilya ay siya pala magtatangka sa buhay niya. You underestimated me, Tito. Ani niya. Tinatanggal ang dugo sa kanyang natastas na gwantes. Mali ang inisip mong madali akong patayin. Tumawa ang matanda. Kahit duguan at bugbog na. Akala mo panalo ka na? May iba pang mas makapangyarihan kaysa sa akin. Wala pa kayo sa kalahati. Saglit siyang natigilan. Pero bago pa niya ito matanong, sumingit si Kino. Tama na yan. Hayaan mo siya mabulok sa kulungan. Inakbayan siya nito sa kamalakas na tinawanan ng tiyuhin niya. You lost. Face it. Matapos ang lahat na nangyari, isang bagay lang ang sigurado ni Adi. Oras na para bumalik sa dati niyang buhay. Kahit naging bahagi siya ng mundo ng mafia, hindi ito kailanman ang naging tahanan niya. Pagod na siyang laging nasa panganib, sa mga patayan, sa walang katapusang sigalot, at higit sa lahat gusto niyang mabawi ang kontrol sa sariling buhay. Gusto kong bumalik sa dati, sa negosyong iniwan ko, sa buhay na malayo sa ganitong gulo. Diretso ang sabi niya kay Kino habang nakaupo sila sa opisina nito. Tahimik lang si Kino habang iniikot ang basong may lamang alak sa kamay. Inaasahan niyang kokontrahin siya nito. Natatawanan lang siya at sasabihing walang paraan para makaalis siya sa buhay mafia. Pero imbes na tutulan siya, ngumiti lang ito sabay sabing, sige. Ano? Napakurap siya. Sabi ko sige, kung yan ang gusto mo then go. Hindi siya makapaniwala. Akala ko hindi mo ako papayagan. Bakit kita pipigilan? Tumaas ang balikat ni Kino. Ayaw mo na nakakulong. Gusto mo ng kalayaan. So kung masaya ka doon, sino ako para pigilan ka? Doon niya napagtanto. Hindi lang basta tinanggap ni Kino ang desisyon niya. Talagang pinakawalan siya nito. At ang mas nakakagulat, pinutol nito ang kasunduan ng kanilang kasal. Wait, what? You're annulling the deal? Hindi niya napigilan ang pagtaas ng boses. Tumikim ito at tumango. Pumayag lang naman akong pakasalan ka dahil kailangan mo ng proteksyon. Pero ngayon wala nang banta. Wala nang rason para pilitin pa to, di ba? May kung anong kirot na dumaan sa dibdib ni Adi. Pero pinigilan niya ipakita. Right, tama ka. So good luck na lang, Karamiya. Ngumiti ito pero hindi niya mawari kung totoo ba yon o may bahid ng lungkot. Malaya ka na. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa halip na maramdaman ng saya sa kalayaang matagal niyang hiniling, parang may nawala sa kanya. Mula na umalis siya sa mundo ng mafia, ibinalik niya ang focus sa kanyang negosyo. Ginugol niya ang oras sa pagpapalawak ng kanyang kumpanya. Muling nakipagkonekta sa mga dating kasosyo at bumalik sa pagiging independent businesswoman na walang inaalala. Pero dahil sa negosyo niya, hindi pa rin talaga maiiwasan na may banta. Pero, nasusolusyonan niya agad ito. Pero bakit sa tuwing tatahimik ang paligid, hindi niya maiwasang hanapin ang presensya ni Kino. Sa tuwing may makakasalubong siyang lalaking nakaitim, agad siyang napapatingin. Iniisip na baka isa ito sa mga tauhan ni Kino. At ang mas malala, baka si Kino ito mismo. Sa tuwing may naririnig siyang lalaking tumatawag ng baby sa kung sino mang babae, may kung anong kirot sa kanyang puso. At sa tuwing uuwi siya ng kanyang kondo, bigla niyang nararamdaman ng lungkot na hindi niya naramdaman noon. Wala na ang ingay ni Kino. Wala na ang pang-aasar nito tuwing gabi. Wala na ang presensya nito na kahit nakakainis, nagbibigay naman sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kasiguraduhan. Napamura siya. Habang nakaupo sa harap ng kanyang laptop, I miss him. At yun ang pinakaayaw niyang aminin. Ngunit isang bagay ang napansin niya nitong mga nakaraang araw. Kahit bumalik na siya sa normal niyang buhay,
May kakaiba pa rin siyang nararamdaman. Para bang hindi siya talaga iniwan ni Kino. Nang magpunta siya sa isang business meeting, napansin niyang may isang lalaki nakaupo sa di kalayuan. Pangalawa, nang magpunta siya sa isang mall para mag-shopping, may isang lalaking kunwari nagbabasa ng dyaryo, pero masyadong pamilyar ang postura. At pangatlo, isang gabi nang pauwi na siya sa kanyang kondo, napansin niyang may sasakyang nakasunod sa kanya. Pero nang huminto siya para silipin, bigla itong lumiko at nawala. Ngayon lang siya natauhan. Hindi talaga siya iniwan ni Kino. Hindi ito nagsalita, hindi ito nagpakita, pero binabantayan pa rin siya. At sa halip na mainis, napangiti si Adi. Akala mo makakaligtas ka sa akin, Kino? Kung iniisip ito makakaalis siya ng walang laban, nagkakamali ito. Kung sinusundan siya ni Kino mula sa malayo, oras na para siya naman na humabol. Umangat ang sulok ng labi ni Adi habang tinitignan ang sariling refleksyon sa salamin. Naka-black tactical outfit siya, naka-arm guard, at may daladalang specially designed weapons na siya mismo ang gumawa. Gusto mo akong bantayan ng palihim, Kino? Bulong niya sa sarili habang sinusuot ang combat boots. Fine, pero oras na para ipakita mong hindi ka lang anino. Tahimik ang buong compound. Ilang tauhan ang nagbabantay sa labas pero walang nag-aakalang may darating na unexpected guest dahil sa biglang may sumabog na usok sa entrance. Ano yun? Sigaw ng isang gwardya. Paglingon nila isang anino ang mabilis na pumasok. Isang mabilis na sipa ang ginawa ni Adi at bagsak agad ang unang gwardya. Si Miss Adi yun. Bulong na isa pang gwardya at agad na lumingon sa kasama. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Kino. At sabay-sabay sila nagkaintindihan. Guys, go with the flow lang . Bulong ni Marco, isa sa pinakamalapit na tauhan ni Kino. Alam kong gusto niyang bugbugin tayo, pero obviously, nagpapapansin lang to kay boss. Kopya, bossing. Sabay tango ng iba. Kaya naman kahit kaya nilang i-counter ang bawat galaw ni Adi, nagkunwari silang hirap silang labanan to. Ang lakas mo, Miss Adi! Sigaw ng isang lalaki at nahulog sa pool matapos siyang sipain ni Adi. Ang bilis mo! Hindi kita maabot! Arte naman ng isa at sinadya niyang magkamali sa pag-atake at nahulog sa halamanan. Seryoso naman si Adi sa bawat galaw niya at walang kaalam-alam na nagpapaubaya lang ang lahat. Hanggang sa makarating siya sa pintuan ng mismong kwarto ni Kino. Sinipa niya ang pinto at bumungad sa kanya si Kino. Wala na naman tong pang itaas, nakasandal sa headboard ng kama, at may tamad ng ngiti sa labi. Baby, kung gusto mo ako makita, pwede naman mag-text. Hindi na natapos ni Adi ang mura, dahil agad niyang inihagis ang kanyang specially made smoke bomb. Pero bago pa yung sumabog, naagaw na yun ni Kino gamit ang isang kamay at inihagis sa bintana. Huminga ng malalim si Adi. I hate you. Talaga? Ba't nandito ka? Sinugod mo ang buong mansyon ko. Sinakta ng mga tauhan ko. Na mukhang enjoy na enjoy sa palabas mo. By the way, ngayon nasa harap mo na ako. Mukhang di mo alam ang gagawin mo. Hindi siya makasagot. Dahil totoo naman. Hindi siya nandito para patayin si Kino. Dahil nandito siya para makita ito. Mismo ako, no? Bulong ni Kino sa tapat ng kanyang labi. Hindi siya nakapagpigil at sinuntok niya ito sa tiyan. Pero bago pa siya makalayo, hinila siya ni Kino palapit at binulungan muli. Ako rin, baby. Pilit na nagpupumiglas si Adi sa pagkakahawak ni Kino. Pero parang bakal ang bisig nito at wala man lang siyang kalaban-laban. Pakawalan mo ako, Kino! Gigil niyang sigaw. Pero, nanatili lang ito sa pwesto at nakangisi pa. Baby, sinugod mo ang bahay ko. Pinahirapan mga tauhan ko. Ginulo ang gabi ko. Tapos ngayon, gusto mong umalis lang ng ganon? Di pwede yun. Lalong lumalim ang kunot ng noo ni Adi. Ano pang gusto mo? Gusto ko ng kiss. Kasi obvious naman,
Nagpapapansin ka lang. Ano? Bakit kita? Hindi niya natapos ang sasabihin. Bigla siyang hinilan ni Kino at hinalikan. Ramdam ni Adi ang pagyanig ng buong sistema. Narinig niya ang mahina, ngunit papanuksong tawa ni Kino. Alam na alam nito ang epekto ng halik na yun sa kanya. At tila pa, lalong pinalasap na lalaki ang bawat segundo na parang sinasadyang patagalin para asarin siya ng todo. Ang sarap pala ng halik ng galit na babae. Bulong nito sa pagitan ng labi nila. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Bago pa siya makabawi, muling bumagsak ang labi nito sa kanya. Mas naging mapusok at mas mapangahas. Napakapit siya sa kwelyo ng roba ni Kino at siya mismo ang humatak palapit dito. Narinig niya ang mahinang tawa ni Kino habang sinasalo ang ganti niyang halik. Narinig niya ang ungol ni Kino. Halatang aliw na aliw ito sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Sa gitna ng kanilang matinding halikan, biglang bumukas ang pinto at sumilip si Marco kasama ang iba pang tauhan ni Kino. Aba! Kaming lahat ginulpi? Tapos ganito lang pala yung ending? Bulong ni Marco na sinamahan ng hikab. Tila nagsisisi na hindi na lang siya umuwi at natulog. Dapat pala. Sinipa ko rin sarili ko sa pool kanina. Sagot naman ng isa, na kanina lang ay nagkunwaring mahina. Mabilis na kumala si Adi mula kay Kino. Namumula ang kanyang mukha at hingal na hingal. Ang hayop kayo, ba't kayo nandito? Saad ni Kino. Pumalakpak si Marco. Ma'am Adi, award-winning ang performance mo kanina. Pero eto tanong ko lang. Paano mo nasikmura na bugbugin kami habang sa huli? Si Boss Kino rin pala yung yayakapin mo. At hahalikan ng todo. Dagdag pa ng isang lalaki habang kinikilig kunwari. Sinamaan sila ng tingin ni Adi. Gusto niyo bang ulitin ko yung pag-atake? Agad na umatras ang grupo. Sabay-sabay na sumenyas ng surrender. Naku ma'am, di na po. Okay na po kami. Tanggap na po namin ang pagkatalo. Naiiling na natawa si Kino habang hinila pabalik si Adi sa kanyang kandungan. Tama na yan, baka mamaya, bugbog na naman ang abutin niyo. Sige na nga, pero next time boss, kung gusto niyo ng lambingan, hindi sana naman, huwag niyo nang idama yung buong bahay at mga tauhan mo. Sakit ng katawan namin Pahabol na wika ni Marco bago tuluyang isinara ang pinto. Pagdilat na mata ni Adi kinabukasan, agad niyang napansin ang kakaiba sa umagang to. Wala na ang usual na pang-aasar ni Kino. Wala ang annoying na pagbati nito kada umaga. Wala ring shirtless mafia boss na nagpapakita ng abs na parang advertisement ng gym. Nag-inat siya at napatingin sa paligid. Malinis ang kwarto. Mas masarap ang tulog niya. Pero bakit parang may kulang? Mabilis siyang bumangon at naglakad palabas ng kwarto. Nang hindi pa rin niya ito makita sa sala o kusina, agad siyang lumapit sa isa sa mga tauhan nito. Nasaan ang boss niyo? Malamig niyang tanong. Nagkatinginan ang mga tauhan ni Kino. Ma'am. Huwag mo akong minamam dyan. Nasaan siya? Mas lalo na paatras sa mga ito. Walang gustong sumagot. Dahil sa inis, kinuha ni Adi ang isang tray ng tinapay at walang babala itong hinagis sa direksyon ng mga pinakamalapit na tauhan. Sumagot kayo! Ma'am, umalis po siya kanina madaling araw Saan? Ba't wala akong alam? Hindi nga po namin alam, basta lang po umalis siya. Anong klaseng mafia boss yon? Bigla-bigla na lang nawawala, akala mo superhero? At kayo, ba't niya siya pinalabas na hindi sinasabi sa akin? Walang gustong sumagot. Halatang nagdadasal na sana bumalik agad si Kino bago sila tuluyang mapuruhan. Pagkatapos ng buong araw na pagwawala ni Adi sa mansyon, dumating na rin ang lalaki. Napakunot ang noon niya. Nasaan si Adi? Tanong niya sa mga tauhan. Nagkatinginan ang mga ito. Mukhang hindi alam kung sino ang sasagot sa kanila. Sa huli, si Marco na lang ang naglakas ng loob. Nasa sala po, boss. Dumiretso si Kino sa loob at doon niya nakita si Adi.
Nakaupo ito sa sofa, tahimik na nagkakape at tila walang pakialam sa kanyang pagdating. Baby, namiss mo ba ako? Pabirong bungad niya at agad lumapit kay Adi. Inirapan siya nito at sumandal sa couch. Sino ka? Ba't ka nandito? Akala ko iniwan mo na tong mansyon mo. Natawa si Kino at umupo sa tabi ng babae. Pero hindi pa rin to tumitingin sa kanya. Ang sweet mo naman, baby. Ibig sabihin, nag-alala ka? Ha? Ako? Mag-aalala? Sa'yo? Kinuha nito ang baso ng juice at uminom ng mayabang sabay irap ulit. Ang kapal mo rin, no? Sino ba nagsabi na hinanap kita? So hindi mo ako hinanap, ba't parang ang gulo-gulo ng bahay? Nanlaki ang mata ni Adi. Napatingin siya sa paligid. Doon niya lang napansin ang kinahinatnan ng ginawa niya. Lihim siyang napamura sa isip. Pero hindi pwedeng mahuli siya ni Kino. Ewan, siguro mga dagang gumawa niyan. Hindi ko alam, wala akong pake. Oh, bakit may natamaan ng tinidor sa noo? Daga rin ba yun? Napatingin siya sa tauhan ni Kino na nakatayo sa tabi. Agad naman to umiwas ng tingin at nagkunwaring wala nakita. Aksidente yon. Baby, kung gusto mo ako makita sabihin mo lang, hindi yung nagwawala ka dito. Ano? Napalingon siya ng mabilis at halos mabitawan na cellphone. Hoy, hindi kita na-miss at lalong hindi kita hinanap. Tumayo si Kino at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang pilyong ngiti nito hindi nawawala sa mukha. Sigurado ka? Kasi parang undefensive mo, baby. Kino, alam mo? Pero bago pa siya makasagot, hinila siya bigla ni Kino papalapit at bumulong sa tenga. Next time, na magpapapansin ka, sabihin mo na lang ng derechahan. Pwede mo naman akong halikan agad. Dahil sa lapit nila, parang biglang nag-shutdown ang utak ni Adi. Pero syempre hindi niya to pwedeng ipahalata. Kaya sa halip na umamin, tinadya kanya si Kino sa hita at mabilis na umalis. Pagkatapos ng dramatic exit ni Adi, dumiretso siya sa kwarto niya. Humiga siya sa kanyang kama at tinakpan ng unan ang kanyang muka. Hindi niya maintindihan kung paano siya nagiging ganito sa presensya ni Kino. Sa kabilang banda si Kino naman, pinagtripan ang mga tauhan niya. O mga bata, kumusta naman ang araw niyo? Tanong niya habang nagtatanggal ng coat. Si Marco, ang pinakamatagal na tauhan ni Kino, napilitan magsalita. Boss, medyo delikado po kami kanina eh. Ganun ba? Sino naman may pakana Nagkatinginan ulit ang mga tauhan niya, bago sabay-sabay na itinuro ang direksyon ng kwarto ni Adi. Si Ma'am Adi po. Ang bilis naman na sagot niyo. Pero bakit parang enjoy na enjoy din kayo? Hindi naman kayo lumaban. Boss, halata namang gusto ko lang niya makita. Aba, oo nga. Sabat ng isa pang tauhan. Boss, grabe. Ang drama ni Ma'am Adi kanina, binasag yung plato, tinapon yung upuan, tapos nung sinabi namin nasa labas ka, bigla siyang umirap na parang di siya nagwala. Halos mapatawa si Kino. Ang cute pala ng asawa niya. Pag nagkukunwaring wala itong pake. So in short, namimiss niya ako. Boss, parang obvious naman. Ayos. Sige, hayaan niyo mo nang magpaka-hard to get si baby. Ako nang bahala sa kanya. Pagkalipas ng isang oras, habang si Adi nagkukunwaring nagbabasa ng libro sa kama, biglang bumukas ang pinto. Baby, matutulog ako dito. Napaupo si Adi. Ano? Wala. Miss na miss mo na ako eh. Sige na, huwag ka na mahiya. Napasinghap si Adi at mabilis na inihagis ang unan kay Kino. Sino may sabing na miss kita? Umalis ka sa kwarto ko. Pero sa halip na lumabas, mas lalo pang pumasok si Kino at walang kahirap-hirap na nahiga sa kama. Ang lambot ng kama mo, baby. Mas masarap siguro tong tulugan kapag may kayakap. Hoy, bumangon ka dyan! Hinila niya ang kumot para alisin to. Pero, mabilis siyang hinatak ni Kino. Dahilan, para siya mismo ang mahulog sa tabi nito. Ako, mas okay to. Nakangising hinapit siya ng lalaki palapit.
Kino, bitiwan mo ko. Di mo ba ako na-miss? In your dreams. Ganun ba? Inilapit ni Kino ang mukha niya kay Adi. Hinayaan ang hininga niya na dumampi sa balat ng babae. Ba't ka nagwala kaninang umaga nung wala ako? Hindi ako nagwala. Sagot ni Adi. Natawa si Kino at mas lalong hinigpitan ng yakap dito. Bakit mo binato ng tinapay yung mga tauhan ko? Nakakainis kasi sila. At ako? Nakakainis din ba ako? Oo, super. Pero gusto mo pa rin ako nandito, di ba? Nilalaro ni Kino ang isang hibla ng buhok ni Adi. Habang pinagmamasdan to. Biglang tumigil sa pagpupumiglas ng babae. Hindi siya makatingin ng diretso kay Kino. Baby, sabihin mo na kasi. Ayaw mo ako umalis. Napakagat labis si Adi. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging matigas. Pero sa isang igla parang nawala lahat ng depensa niya. Hinayaan niyang bumagsak ang noo niya sa dibdib ni Kino. Hayop ka, Kino. Alam mo hindi kita kayang itaboy. Oo naman. Pero gusto ko marinig. Napapikit si Adi. Ikinayom ang kamao niya. Sa kamarahang bumulong. I want you to stay with me. Nang maramdaman niyang hindi ito sumagot, agad niyang dinugtungan ng sinabi. Alam ko makasarili ako. Pero gusto ko manatili ka sa tabi ko. Kahit wala tayong kasiguraduhan. Kahit di ko alam kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap. Hindi na nakapagpigil si Kino. Hinawakan niya ang baba ni Adi. Pinilit itong tumingin sa kanya. Baby, hindi mo kailangan mag-alala sa hinaharap. Ang mahalaga nandito ako at hindi kita iiwan. Napasinghap si Adi nang bigla siyang halikan ni Kino. At sa halip na lumaban, siya na mismo ang yumakap pabalik. Pagkatapos ng halikan nila, ngumiti si Kino. Aaminin ko rin, ang hirap din pala lumayo sa'yo. Napailing si Adi. Pero hindi niya kaya magpanggap. Kaya sa halip na sumagot, muli niyang hinila si Kino para sa isa pang halik. Kinabukasan, muling nagising si Adi na wala na si Kino sa tabi niya. Agad siyang napabangon na tumingin sa paligid. Hinahanap ang presensya nito. Sa sala, nadatnan niya si Marco at ang iba pang tauhan. Nasa si Kino? Nagkatinginan ang mga ito bago sumagot. Umalis po kanina lang. Naningkit ang mga mata ni Adi. Nagpaalam ba siya? Hindi ho eh. Humigpit ang hawak niya sariling ng hagdan. Hindi na ito bago sa kanya. Ang biglaang pag-alis ni Kino na hindi nagsasabi ng kahit ano. Pero sa pagkakataong to, hindi niya hahayaan na iwan siyang nagtatanong. Kaya walang sabi-sabi, bumalik siya sa kwarto, kinuha ang jacket niya. At bumaba ulit. Ma'am, saan po kayo pupunta? Susundan ko si Kino. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Huwag kayong kumontra. Kung di niyo sasabihin ko saan siya pumunta, hahanapin ko siya mismo. Matigas niyang sagot, bago lumabas ng mansyon. Nang makarating sila sa lugar, agad na napakunot ang noo ni Adi. Isang marangyang bahay na puno ng malalaking sasakyan sa harapan. Pero ang mas nagpainit ng ulo niya ay ang mga babaeng nakatambay sa loob. Naglakad siya papasok kasama si Marco. Doon niya nakita si Kino na nasa gitna ng meeting. Pero ang ikinapula ng tenga niya ay ang babaeng nakadikit sa gilid nito. Mas lalo pang nag-apoy ang dugo niya nang makita niyang hinawakan ng babae ang braso ni Kino. Saka bumungis-ngis na parang ito lang ang tao sa silid. Pinilit ni Adi ang magpigil. Sinabi niya sa sarili niyang wala siyang karapatang magselos. Pero habang tumatagal, nanggigigil siya. Lalapitan na sana niya ang dalawa nang biglang tinulak ni Kino ang babae. Enough! Malamig na sabi ni Kino at kita sa mukha ang iritasyon nito. Wala akong oras sa mga babaeng di marunong rumispeto. Nagulat ang lahat, lalo na si Adi. Hindi niya inaasahan na si Kino mismo ang gagawa ng aksyon bago pa siya makapagwala. Kino! Saad ng babaeng,
humawak sa braso ni Kino kanina lang, pero inirapan to ng lalaki. Maya-maya lang, biglang lumingon si Kino at sa sandaling nagtagpo ang kanilang mata. Kitang-kita niya ang gulat nito. Adi? Napasinghap ang babae sa tabi ni Kino, pero hindi niya ito pinansin. Ang mas ikinagulat ni Adi, ang mabilis na kilos ng lalaki. Sa loob na 1 segundo, iniwan ni Kino ang babaeng nasa tabi nito at lumapit sa kanya. Baby, ba't ka nandito? Bulong ni Kino habang hinahawakan ang braso niya. Lalo pa lumakas ang pagpitik ng ugat ni Adi. Ano sa tingin mo? Mataray niyang tanong. Sa harap ng lahat, hinila niya si Adi palapit at niyakap ng mahigpit. Hindi mo na kailangan magselos, baby. Alam mo naman ikaw lang ang gusto ko, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Adi. Tinangka niyang itulak ang lalaki pero hindi ito natinag. Mas lalo pa nito hinigpitan ng yakap. Nandito na rin lang ang asawa ko. Wala makakapigil sa akin. Naipakita kung gaano ko siya kamahal. May narinig silang mahihinang huni ng kilig at iilan namang napangiwi. Kino? Nagbabadyang babala ni Adi. Yes, my love? Dadami na naman ang pasamo kapag di mo ako binitawan. Banta niya, pero hindi niya maitanggi na unti-unti siyang natutunaw sa yakap nito. Ngumiti si Kino, saka bigla siyang hinalikan sa noo. Hindi kita bibitawan kahit kailan, Adi. Matapos ang nangyaring meeting, tahimik lang silang pumasok ng sasakyan. Walang nagsalita sa kanila habang bumabiyahe pabalik ng mansyon. Hindi niya kaya makita si Kino na may ibang babaeng humahawak dito. At mas lalong hindi niya matanggap na kahit anong pilit niya itago ang nararamdaman. Halata namang mahal na mahal niya si Kino. Pagdating nila sa mansyon, dire-diretso si Adi papunta sa kwarto. Pero bago pa siya makapasok, hinila siya ni Kino paharap dito. Baby, usap muna tayo. Naningkit ang mga mata niya. Tungkol saan? Tungkol sa atin. Dahil sa tono ng boses nito, may kung anong kabang bumalot sa puso ni Adi. Pero hindi siya umalis. Hinayaan siyang hilahin siya ni Kino papasok sa kwarto nito. Pagkapasok, naupo si Kino sa gilid ng kama. Tinapik ang pwesto sa tabi niya. Dito ka. Nag-aalangan man, lumapit si Adi at umupo. Hindi niya alam kung bakit biglang naging seryoso ang aura ni Kino. Maya-maya nagsalita ito. Sa una, kasal lang tayo dahil sa kasunduan. Pero ngayon, ako na mismo magdedesisyon. Napakurap si Adi. Will you marry me? For real? Napatulala ang babae. Alam niyang may nararamdaman na siya para kay Kino. Pero hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang yun mula sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Dapat ba siyang kiligin? Matakot? Magalit? Pero sa halip na sumagot, ngumiti siya at sinipas si Kino sa tuhod. Tanga, mag-asawa na nga tayo. Napangiwi si Kino habang hawak ang nasaktang tuhod. Aray naman baby, proposal yun, hindi karate. Napailing si Adi at tumawa. Ano pa bang gusto mong marinig? Sinagot na kita, di ba? Hindi ko marinig. Dapat romantic. Yung tipong, yes, my love, I'll marry you for real. Kadiri ka? Sagot niya sabay hampas sa braso nito. Ngunit biglang hinawakan ni Kino ang kamay niya at mas lalo siyang hinila palapit. Sa sobrang lapit nila, ramdam ni Adi ang mainit na hininga nito sa balat niya. Pero seryoso ako, Adi. Mahal na kita. Hindi ko na kayang itago. Hindi na ito kasunduan para sa pamilya natin. Gusto ko na talaga maging asawa mo, yung totoo. Wala nang sinayang na sandali si Kino. Hinawakan niya ang pisngi ni Adi at hinalikan ang babae. Mas malambing, mas totoo, mas puno ng damdamin. At sa gitna ng halik nila napangiti si Adi. Kahit di niya sabihin, kahit di niya sagutin ng formal ang proposal nito, alam niya na ang sagot. Mahal niya si Kino at masaya siyang ito ang naging asawa niya. 2 taon na ang lumipas. Tuluyan ang iniwan ni Kino ang mundo ng mafia upang mamuhay ng tahimik. Kasama ang asawa niya at ang anak nilang si Gio.
Tahimik ang gabi sa mansyon at 1 taon na ang kanilang anak. Ngayon lang tunay na naramdaman ni Kino ang pagbabago sa buhay niya. Mula sa buhay na puno ng aksyon at panganib, ngayon, hawak niya ang bote ng gatas habang pilit niyang pinapatulog ang anak nilang si Gio. "Shh, baby, matulog ka na." Mahinang sabi niya habang marahang tinatapik ang likod ng bata. Nakatayo si Adi sa pintuan ng nursery. Pinagmamasdan ng asawa niya na dating sanay humawak ng baril pero ngayon nahihirapan sa pagpapatulog sa isang batang makulit. Napangiti siya at saka tumawid papasok. "Mukhang mas mahirap pa yan kaysa sa ginagawa mo dati." "Mas mahirap nga. Di ko alam kung paano mo siya napapakalma agad." Tumawa si Adi at kinuha ang anak mula sa bisig ni Kino. Ilang minuto lang mahimbing na itong natutulog. Napabuntong hininga ang lalaki. "Ano magic meron ka? Bakit pag ikaw natutulog agad? Pag ako umiiyak?" "Natural lang yan." Sagot ni Adi habang hinahaplos ang noo ng bata. "Mas bagay yata sa'yo humawak ng baril kaysa sa bote ng gatas." Kumunot ang noo ni Kino. "Hindi. Kaya ko to. Magiging best dad ako." Tumawa si Adi at lumapit dito. "Alam ko naman best dad ka na." Bulong niya at saka hinalikan to sa pisngi. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na sila sa nursery at dumiretso sa kwarto nila. Pagkasara ng pinto, agad sumandal si Kino sa dingding at napabuntong hininga. Grabe. Mas matindi to kaysa sa lahat ng misyon na pinagdaanan ko. Mas nakakapagod ang pagiging daddy. Aba, nagsisimula ka palang, Kino ah. Hintayin mo kapag lumaki na si Gio. Baka kailangan ko nang bumalik sa dating buhay natin. Mabilis siyang sinamaan ng tingin ni Adi. Subukan mo lang. Susunugin kita ng buhay. Grabe ka naman, baby. Joke lang yun. Pinisil niya ang ilong ng asawa bago tuluyang tumabi rito sa kama. Wala na ako ibang gustong gawin, kundi makasama mo at ang anak natin. Nagkibit balikat ito at biglang hinila si Adi sa kandungan niya. Kino? Ngumisi ang lalaki habang nakatingin sa kanya na parang may binabalak. Mula na maging magulang tayo, parang kulang na tayo ng oras sa isa't isa. Napangiwi si Adi. Hindi siya makapag-deny dahil totoo naman. Mula nang dumating si Gio, halos buong araw nilang iniikutan ang buhay ng kanilang anak. Kapag gising si Gio, pareho silang abala sa pag-aalaga. Kapag natutulog ito, nagmamadali silang gawin ang lahat ng dapat nilang gawin. Kaya ngayon lang nila na-realize na ang tagal na rin nilang hindi nagkakaroon ng oras sa kanilang dalawa lang. Sinapo ni Kino ang pisngi niya. Miss na kita, baby. Namula si Adi. Pero tinakpan niya agad ito ng pagtaas ng kilay. Miss mo ako. O miss mo yung dati nating ginagawa? Both. Walang kahirap-hirap na sagot nito sabay kindat. Napahagikik si Adi at tinulak ang asawa palayo. Ang manyak mo pa rin kahit tatay ka na? Natural lang yun. Asawa pa rin kita kahit nanay ka na. Napailing si Adi pero hindi niya napigilang umiti. Ipinatong niya ang noo sa noo ni Kino. At saka bumulong. Miss na rin kita. Ngumiti si Kino nang mas malambing na ngayon. Bukas, mag-leave muna tayo sa pagiging mom at daddy. Di tayo. Tayong dalawa lang. Napangiti si Adi sa mungkahi ni Kino. Tayong dalawa lang? Oo, baby. Alam ko mahal natin si Gio. Pero kailangan din nating alagaan ang relasyon natin. One day lang, Adi. Let's just be us. Just us. Napaisip siya saglit. Pero na makita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Kino. Napagtanto niyang tama ito. Hindi lang sila magulang. Mag-asawa rin sila. At matagal na rin, nung huli sila nagkaroon ng oras para sa isa't isa. Okay, pero ikaw ang bahala sa lahat ha, surprise mo ko. Kinabukasan pagmulat pa lang ni Adi, wala na si Kino sa tabi niya. Napakunot ang kanyang noo, pero bago pa siya makapag-isip ng kung ano, bumukas na ang pinto ng kwarto nila at pumasok si Kino na may dalang tray ng breakfast. Good morning, my love. Bati nito habang nilalapag ang pagkain sa tabi niya. Wow, effort. Ano to, huling almusal bago mo ako ibenta? Tumawa lang si Kino at pinakain siya. Sige na, kumain ka na, may date pa tayo.
Matapos ang agahan, pinahanda na siya ni Kino nang hindi sinasabi kung saan sila pupunta. Habang inaayos niya ang sarili sa harap na salamin, bigla siyang niyakap ni Kino mula sa likuran at hinalikan sa leeg. Ang ganda mo pa rin kahit mami ka na. Siyempre, baka makahanap ka pa ng iba. Mabilis siyang pinaharap ni Kino at seryosong tumingin. Walang ibang babae sa mundo kundi ikaw, Adi. Ang cheesy mo, nakakainis. Hindi mo naman ako iiwan, di ba? Hinaplos ni Adi ang mukha ng asawa. Ano ka ba? Ikaw na nga itong nagdala sa akin sa buhay mo. Ikaw pa ang takot na mawala ako. Iba na kasi ang buhay natin ngayon. Tahimik na, masaya. Minsan naisip ko baka panaginip lang to. Napangiti si Adi at hinawakan ang kamay ni Kino. Kung panaginip to, ayoko na magising. Napangiti si Kino at hinalikan siya ng mariin. Sa buong araw nila magkasama, parang bumalik sila sa panahong wala pa silang anak. Kumain sila sa isang restaurant kung saan una silang nag-date bilang mag-asawa. Nagbibiruan, nagtatawanan na parang hindi sila ang dating magkaaway na napilitang pakasalan ng isa't isa. Dinala ni Kino si Adi sa isang maliit na bahay sa tabing dagat. Nang makita ito, napaawang ang labi niya. Kino, ano ibig sabihin nito? Tanong niya habang nakatitig sa magandang bahay na nakatayo sa harap niya. Ngumiti si Kino. Para sa atin to. Para kay Gio. Gusto ko ng lugar kung saan tayo pwede magsimula ng bagong tahimik na buhay. Isang lugar na walang panganib, walang nakaraan, at walang iba kundi ang pagmamahal natin. Naluha si Adi. Hindi siya makapaniwala na ang dating Kino na sanay sa patayan at labanan, gustong maging simple ang pamumuhay nila. Gusto mo ba? Tanong ni Kino sa kanya. Sa halip na sumagot, niyakap niya na mahigpit ang asawa. Mahal kita, Kino. Kahit saan pa tayo ilagay dito, sa mundong to, basta magkasama tayo, masaya ako. I love you too, baby. Ang totoong laban ay hindi laging nasa labas. Minsan nasa loob ng puso. Hindi ang pinakamalakas o ang pinakamabangis ang tunay na panalo sa buhay, kundi ang taong handang isuko ang maling landas para sa tamang dahilan. At sa dulo ng lahat, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi ang kapangyarihan o pera, kundi ang pagmamahal na bumuo sa kanilang mga puso. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Emma Ruth Peniro, Merlin Brugada, Imelda Forteza, Ansarip Dalimbang, Leonora Pandakila, Aida Vipor, Irish Palaras, Evelyn Valera, Ligaya Calvo, Riza America, Avelina Bores, Marlila Zaraga, Helen Murillo, Crisanta de la Cruz, at Maria Lui. Maraming salamat po sa inyong lahat.